Okay, so yun nga ng mga dre. So meron tayong helmet dito. Kung mapapansin nyo sa taas, meron din siyang parang etong outlet na to, which is yung tinatawag natin na front air output, which is yung helmet na to is also dual visor na din. Pero hindi siya katulad na single operated lang siya by using a some kind of a device like this. Okay, so yun nga lang mga dre. So meron tayong helmet dito. Mamaya introduce ko siya sa inyo. Pero for the meantime, intro muna tayo. Gamit ang loan application na ikinangalan sa mga biktimang gulo. Sila tuloy ang hinahabol ng ako. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtuto. Yan. You can see mga dre, etong helmet na nasa front ninyo is typically an ordinary helmet lang din naman. Katulad lang din siya ng mga ibang brands na nabibili natin na full face helmet din. Then although wala naman din naman pinagkaiba sa designs lang din halos. Pero at the same time, makikita lang natin yung mga some kind of ordinary parts dito. Katulad nung ayan. So, lapit natin ng konti. Kung mapapansin nyo sa taas, meron din siyang parang etong outlet na to, which is yung tinatawag natin na front air output, which is pwede rin natin siyang buksan. Ayan. So kung napapansin nyo, nabubuksan din siya or nauusog din yung pinakatakip niya. Adjustable. Ayan. So pwede na din siyang buksan or isara anytime. So same lang din siya ng ordinary helmet na nabibili din natin, which is basically katulad lang din ng mga branded helmets natin na nabibili natin within the other physical store and online shops na usually mga kilala ng brands like Evo and H&J, SEC, and so on and so forth. Pati na rin pala Spider yun. Pati na rin pala Spider, then so on and so forth. Halos pareho lang din sila na merong ganito. Then, although wala rin naman, kagaya ng sinabi ko kanina, halos wala rin din naman pinagkaiba siya dun sa mga ordinary helmets na nabibili natin through the market. So, ang pinagkaiba nga lang is mura. Ngayon, obserbahan nga ba natin dito kung tama lang ba talaga yung pricing or medyo makatarungan ba yung presyo para sa quality ng helmet na meron tayo ngayon. So, yun nga. So, other one, which is technically ito, binili ko siya totally na talagang by default lahat naman talaga ng helmet sa binibili natin is at siya being a clear lens din naman na. So, in a major look, nung tinry ko siya i-unbox, katulad nung last time, wala siya talagang free na wala siyang free na any kind of lens. So, talagang ito lang talaga yung nakalagay dun sa box within this one. Then, kung ma-obserba nyo, ito lang ang halos ang pinagkaiba. So, kapag gusto natin magpalit ng lens, especially katulad yan, umorder tayo ng pang 557 unit na lens para sa visor lens sa mismong Shopee. Tulad yan, umorder ako nito recently. Mura lang naman, nasa 79 pesos lang naman. O pwede natin siya mapalitan kagad through using this one. So, ito yung tinatawag natin na quick release visor, which is pipihitin mo lang siya ng ganito, then tubig sapo pwede mo nang tanggalin. Yung lens na meron tayo dito. So ayan, pwede kang mag-attach ng panibago or aftermarket na lens na katulad nung binili. Ayan. So tanggalin lang natin to. Putin lang natin. Tensya na, kabago-bago binaklas ko agad. Then, tinry lang naman natin. So, for the sake of good video lang din naman at the same time. So, yun. So, katulad yan, nade-detach yung pinaka-lens niya. So, yun. Ayan. So, easy lang din halos magpalit nung visor lens na ito, lalo na kapag naka-order ka na sa Shopee. So, pwede mo siyang palitan ng iridium or smoke lens. Kung meron mang available na smoke lens sa mismong
Shopping Mall. But at the same time, ang nakita ko kasi is iridium color lang eh. So, try natin obserbahan dito sa next na next na video natin na to kapag nagpalit tayo nitong lens na to. By the way, mga dre, hindi ko pa pala siya totally na test ride tong helmet na to. Wala pa halos. Hindi ko pa siya nasusubukan. Eventually, hindi ko pa siya natatry na i-drive ng malayo. At the same time, hindi ko pa rin siya natatry na i-drive ng malapit kahit paano. So, although carry out ko na lang din kasi to kasi medyo nahihirapan ako dun sa box. And at the same time, hindi siya magkasya sa compartment po. So, that's why I try to open it up. Then, i-handle ko na lang din through my sa arms the same time ba nung pauwi ako. So, yun. So, katulad nung isang specific na helmet din, hindi rin mawawala sa atin yung mount vent, which is open and close din siya. Yan. So, same lang din to nung iba pang helmets na nabibili natin. So, katulad yan, napaka lang din ito, napaka typical lang din ng design niya, which is very common na nakikita na natin sa sa mga iba pang helmets natin. So, and also hindi rin mawawala sa atin yung spoilers. So, ito yung pinaka-tail niya. Ngayon, pinagkaiba lang kasi nito, kapag bumibili ka kasi ng mga ganitong klase ng helmets, take note lang ha. Pag bumibili ka kasi ng mga ganitong klase ng helmets, usually ang spoilers talaga nito is hindi talaga siya na re-remove or na tatanggal. Kumbaga, hindi siya talaga naka-built-in for to change the actual spoilers. Katulad nito, nakadikit na kasi to mismo. Parang ang nangyari kasi is hinulma na lang to through with matching this shell. Kasama na siya mismo dito sa shell na to. Then at the same time, parang kinuhita na lang yata niya dito. So, yun. Then at the same time, logo, hindi mawawala dito yung certified product safety with license number din. Yun nga lang, medyo diskumpiyado ko dito kasi liit ng ICC sticker niya compared dun sa last time na mga nabili kong helmets, like for example nung sa Secon. Laki nun dito eh. Talagang natatakpan talaga to halos. Sa nakagitna talaga yung ICC sticker niya. So, yun. So, at the same time, okay, so as we just keep on observing for this one, so I just got already tried to recall my old helmet, yung SEC Armada, and it's basically na ang layo ng difference ng foam compared to dun sa compared dun sa current ko ngayon, which is ito. So ito katulad yan, I don't know if we can able to remove these things up. At kung hindi ko rin alam kung washable din to. Pa-comment na din sa baba mga dre kung washable din ba yung foam nito katulad nung sa Kasi based on my own observation kasi, parang wala naman akong halos nakita na pwedeng i-detach to sa mismong mismong shell or anything else like that. Then the same time, yung cheek foam niya is sobrang nipis. So I don't know if it's some kind of kung kakasya ba to mismo sa ulo ko or maluwag or sa sakto lang ba. So yan ang husga natin. Pero before natin puntahan yan, dito muna tayo sa pinaka yung strap niya. So yung pinaka chin strap niya for safety, ito kasi ang kadalasan na pinapansin ko sa helmet, especially kapag katulad nito, bibili ako ng helmet. So siguro i-discuss ko rin sa inyo kung ano yung mga pinaka one of the most important criteria sa kailangan yung tingnan for when you are trying to buy a helmet. So sa akin kasi, isa to sa mga tinitingnan ko. Bakit? Ang chin strap kasi is basically a kind of a thing that we need to consider as a criteria when we are trying to buy a helmet. Kasi it is this is supposedly one of the responsible for your safety when you're wearing an helmet. Bakit? Kasi napakasimple lang. Kapag walang chin strap ang isang helmet, it will gonna be considered na
Hindi siya ganun kasi para sa akin. Kahit na sobrang fit pa nung helmet mo, at the same time comfortable din siya gamitin. So bakit ganon? Ang chin strap kasi, ito yung pinaka nagiging support natin sa baba to avoid our helmet to be removed on our head during an accident. If there was something happen, hindi naman natin hinihingi. Pero ang chin strap kasi, ito yung magiging pinakamatibay na panoporta mo dito sa bandang baba ng helmet mo, na kumakapit to dito mismo sa bandang baba mo, para at least hindi siya matatanggal when you're riding or anything else. Hindi bigla-bigla matatanggal yung helmet mo. Or something even know about is yung kapag halimbawa na sumemplang ka or sumadsad ka, yun yung isa sa mga bagay na magsisilbing yan, kakapitan ng helmet mo kapag once na siya na natumba ka or sumemplang ka or sumadsad ka sa daanan. So may mga possible things din kasi nangyayari na minsan yung may mga aksidente na yung iba katulad yan, walang strap yung helmet, natatanggalan sila mismo ng helmet during the accident. So alam ko hindi ko dapat na masyado sabihin to. If you don't mind, sige, disregard nyo na lang. Pero okay lang. At least nasabi ko lang din naman yung sa sarili kong opinion kung bakit kailangan nito. So, eto, medyo diskumpiyado lang din ako dito sa isang to. Although kasi ito, okay lang naman kasi, pero sabihin ko na rin na okay lang din naman. Bakit? Kasi 599 lang naman halos yung helmet to eh. Yun nga lang, dapat kahit man lang dito sa chain strap, sinulitan na nila yung lock. Ginawa man lang sana nilang quick release to, or even something like a kahit na micromatic. Kasi malabo di sa double D-ring to eh. So kahit ganoon lang din sana, kasi medyo hassle para sa akin yung strap in ka dito for your helmet safety. For your safety. Bakit? Kasi kung halimbawa na ako magsusuot like for this one, yan, kailangan ko pa magpasok ng strap. Depende na lang kasi kung sanayan lang din naman yan eh. Okay, gets. Quick release nga. So may mali lang talaga din ako sa pag-ano nito. So check natin kung able ba natin ma-assemble to. Yon. So naka-quick release to. Okay na pala. So hindi ko na-recognize kagad yun Pwede din naman pala. So okay na din. Wala din namang mali. Pero may mali ata ako sa pag-i-strap nito. Pag-i-strap on nito. Siguro ayusin ko na lang later on. So yun. Quick release siya, which is good. The same time, maayos din naman siya tingnan. So try natin sukatin muna yung helmet later pagkatapos nitong scene na to. Then attach ko lang muna saglit yung visor nya. Okay, nagsuot na tayo ng mask. Binili natin sa Shopee to. So yun, tapos try natin. Ayan. So tingin sa kanan, yun sa kaliwa. Okay, so isuot ko na rin habang ini-explain ko kasi we were just observing this helmet inside 5 minutes kung sasakit ba yung ulo ko, pisngi ko, or yung kanan o kaliwang tenga ko. Titingnan natin kung komportable ba siya sa atin, and at the same time kung sakto lang din ba siya sa akin. So right now, tinry ko naman na mag turn left and turn right ng lingon. Okay naman, hindi naman naiiwan yung helmet sa akin. At the same time, it fits sa ulo ko. So kung hindi ko pala na-explain sa inyo kanina na itong helmet na to is also dual visor na din. Pero hindi siya katulad na single operated lang siya by using some kind of a device like this or any kind of buttons na katulad nung sa ibang helmets. Ito kasi tinataas baba lang siya. Meron lang siya dito sa part na to na pwede nating sungkitin at ibababa lang natin basta-basta yun. So di siya katulad nung last helmet ko na SEC na merong ganun na kailangan pang i-flip down dito tapos bababa na yung visor. Hindi siya ganun.
So at the same time, kailangan ang isa pang inoobserba natin sa helmet kapag once na mag-avail tayo is kung fit ba sa mismong ulo natin yung mismong helmet. Na kapag tipong, kaya nga ako gumawa kanina ng turn left and turn right na paglingon kanina, it's because I'm just trying itong helmet na to kung may iwan ba siya pag lumingon ako. So based naman sa observation ko, hindi. So it means to say, fit sa akin yung helmet, at the same time hindi siya ganun kaluwag, which is yun yung isa sa mga criteria na kailangan meron akong kailangan na kailangan ko sa helmet. Bakit? Kasi iniiwasan ko yung sobrang luwag na helmet kapag nasuot, kasi hindi naman siya kasi totally not just for about the compatibility but or for our safety. Kasi para sa akin lang to, ewan ko sa ibang riders na katulad ko, kapag kasi nag-avail tayo ng helmet, we must consider yung pinaka tamang sizing and fitting, which is, sige, di-discuss natin sa susunod na na video yan. Sa part kasi na yan, may possibility kasi na pwede mo ring ikopahamak yung helmet mo while or during the accident. So bakit? Kapag mali yung fitting or sizing ng helmet mo, possible na hindi ka talaga niya maprotektahan. Possible din talaga na may mga times na pagka sobrang luwag ng helmet mo and it was been already caused by accident, ang nangyayari, yung helmet mo pa mismo yung magpapahamak sa'yo, na possible na merong tendency na yung suot mo na helmet is pwede pang yun pang magkapag-cause ng pagkabali ng leeg mo or so on and so forth. Kaya minsan kailangan natin i-consider yung mga bagay na katulad nito pag bibili tayo ng mismong helmet na para sa akin. So katulad nito, order ako sa Shopee. For the meantime lang naman, XL, etong gantong unit ng helmet. So far so good, hindi naman ako nabibigo at the same time dito sa helmet na to. So okay naman yung fitting, okay naman din yung yung mga iba pang parts, the same time din also yung strap, tingnan natin kung kakasya. Well, kung hindi man kumasya, adjustable to ayan. So sa strap, hindi ko masasabing sobrang higpit, sobrang luwag, sakto lang. Nakakainan nga naman ako ng maayos, and also maganda rin naman yung pagkakalagay dito. So kailangan ko lang siya i-strap talaga ng maayos later para hindi siya talaga totally matatanggal kapag once na inano ko na siya na kapag halimbawa na in-adjust ko siya or tinanggal ko na siya dito sa pagkakalak. So by the way, ito is, hindi ako nagkakamali, quick release or Micromatic or something else. So yun. So yun nga na mga dre. So ito pa lang yung initial review for this helmet. Antayin lang natin yung isa pang lens. Kapag dumating, try natin i-review siya kung ano magiging sight on niya. Pero para sa akin, okay na to. For the meantime. Okay na to for the meantime. Hindi pa naman natin totally inaano na siguro pwede pangmatagalan din. Pero sa akin kasi, subukan nating marireview ko siya after 6 months kung talagang swak pa din ba siya gamitin. So, katulad lang din itong SEC Armada ko. So, shoutout SEC. Yan. Shoutout XK. Ayun, okay naman siya. Wala naman ako nakikitang problema. Then, at the same time, fit naman din siya sa ulo ko. So, yun nga muna. Dre. So, stay tuned lang muna tayo. Magkakaroon pa tong part 2 tong video natin na to. At the same time, susubukan naman natin tong helmet na to in terms of riding. So, tayo nyo lang. Maglalabas tayo na ito. Bibigyan natin ito ng review while driving. So, yun lang muna mga dre. Stay tuned. Have a great day ahead. Out.